Hey guys, it's me again, Camille. Ube chiffon cake naman ang ibebake natin for today's recipe. We need 4 medium-sized egg. After natin ma-separate yung egg yolk, set aside muna natin yung egg white. Maglagay na tayo dyan ng 1/4 cup of white sugar and cooking oil. We also need 1/4 cup of warm milk. Wala akong available na fresh milk, kaya almond milk itong gamit ko. Ube flavor nga itong ibebake natin, kaya maglalagay tayo dyan ng 1 tablespoon of ube syrup. Kapag well combined na yung wet ingredients natin, pwede na tayo dyan mag-sift ng 1 cup of cake flour and 1 teaspoon of baking powder. I-mix lang natin yan until mag-combine yung dry ingredients. Huwag i-overmix. Kapag wala nang visible of dry flour, pwede na yan. I-set aside muna natin. Proceed tayo dito sa egg whites. Yung mixing bowl na gagamitin nyo, kailangan malinis, dry, at walang excess oil. Gagamit tayo ng hand mixer. I-mix lang natin yung egg whites until foamy. Then add tayo ng half teaspoon of vinegar. Pwede kayong gumamit ng cream of tartar or lemon juice. Kapag nag-up na yung volume ng egg whites natin, kailangan natin ng 1/4 cup of white sugar. Add gradually lang yung sugar para hindi babagsak yung mirang. Malalaman nyo kapag na-reach nyo na yung stiff peak kapag inangat nyo, pointed na yung dulo. Divide lang natin sa 3 to 4 portion yung paglalagay ng mirang. Cut and fold lang yung gagawin natin na pag-mix para hindi natin maipapop yung bubbles. Malalaman nyo kapag na-i-mix natin na maayos yung mirang. Fair yung kulay ng butter natin, walang naiiwan na white or dark color. Ita-transfer ko na yan sa baking pan na may parchment paper. Habang pinaprepare nyo to, huwag nyo kalimutan magpainit na ng oven. Ito kasing chiffon, kailangan ma-bake siya agad. Smooth out nyo lang yung top para na rin ma-remove yung bubbles and bake it for 25 to 30 minutes. Kapag dry yung toothpick, meaning na i-bake natin yan ng maayos. 2 salang pala yung ginawa ko dito sa butter kasi nga maliit yung oven na ginagamit ko. Para mag-cool down ng maayos, pinlift ko lang yan, and while hot, ni-remove ko na rin yung baking sheet. Para kumapit yung filling na ilalagay natin, hiniwaan ko lang yung top. Papantayin ko na rin yung edges para magandang tignan. Hindi naman siya masasayang kasi gagawin natin yan na crumbs. Pwede nyo naman siyang durugin manually, pero ako gagamit ako ng food processor para lang mas maging pino. Kung napapansin nyo, medyo maputla nga yung pagkaubi nitong chiffon cake natin kasi almond milk yung ginamit ko. Sa kulay lang naman nagkatalo, pero yung lasa masarap pa rin siya, guys. After natin mapino, set aside muna natin yan. For the filling and frosting, magwi-whip lang tayo ng 200 ml of heavy cream. Kapag feel nyo na nagkakaroon na ng volume yung heavy cream, maglalagay tayo ng powdered sugar, 1/4 cup. Add gradually lang para maimimix natin ng maayos. For me, perfect lang yung ganitong sweetness. I-adjust nyo na lang kung gusto nyo na mas matamis. Para maging extra special yung feeling ng cake natin, maglalagay tayo ng 100 grams of cream cheese. I-mix lang natin yan hanggang sa maging creamy yung texture. Then, i-add na natin yan directly dito sa whipped cream. Kapag smooth na at nakuha nyo na yung consistency na kailangan, ready to use na yan. I-try nyo din yung ganitong cream cheese frosting, guys. I swear na kapag ito yung nasa cake nyo, hindi nyo yan sasayangin. Nag-start na ako dito maglagay ng filling. Inilagay ko na nga rin itong second layer ng chiffon cake. Hindi ko talaga balak gumawa ng rectangle cake or square cake. Kasi ang balak ko talagang gawin, guys, ube roll cake. Ang problema lang, maliit nga kasi yung oven na gamit ko. So, maliit din yung baking pan na mailalagay doon. After maibake nga itong chiffon cake, nakita ko na agad na hindi siya kayang i-roll. Dapat kasi mas malapad at mas manipis yung pinaka-cake para madali siyang ma-roll. Kaya ayan, ganito na lang yung naisip kong gawin. After ko siya may crumb coat, ilalagay ko na rin itong ube crumbs. Dahil hindi nga ito yung tumatakbo sa isip ko na gusto kong i-bake, ayan, ganito na lang yung design na ginawa ko. After natin yan matakpan lahat ng ube crumbs, wipe off lang natin yung gilid para naman magandang tignan. Disclaimer lang, hindi ako pro sa pagbibake. Hilig ko lang talaga yung pagluluto, pati na rin itong pagbibake. Mahilig ako mag-try, lalo na kapag iniisip ako na gusto kong i-bake. Ito talagang pagluluto at pagbibake ang nagiging stress reliever ko. So kapag na-stay na ako dito sa kusina, feeling ko nasa ibang mundo ako ganun. Ito nga lang yung design na gagawin ko dito. Nagpipe lang ako ng cream cheese frosting on top. Mas masarap kainin ang cake kapag chilled, so ilalagay lang natin yan ng at least 1 hour sa chiller before natin i-slice. Habang hinihintay natin yan na lumamig sa chiller, ito na rin yung reward after natin maghugas ng napakadaming pinaggamitan. Sa amoy pa nga lang nito, matatakam ka na kasi ang bango ng ube. Ito yung chiffon na kapag kinain mo, hindi ka mabubulunan. Malambot yung cake natin, guys, at hindi siya dry. At perfect din yung cream cheese frosting dito sa ube. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like this video.